Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa Radyo Kalusugan at sa Asol TV. Magandang araw po sa lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang lithosphere. Ano ba yung lithosphere? Ano ang lithosphere? Ang lithosphere ay tumutukoy sa matibay at mabatong panlabas na layer ng Earth. Binubuo ito ng crust at ang pinakamataas na solidong layer ng ating mantle. Umaabot sa 60 milya o 96.5 kilometro ang lalim ng ating lithosphere. Minsan ay tinatawag din itong balat ng Earth dahil ito ang bumubuo ng panlabas na bahagi nito. Nagbabago ang komposisyon ng lithosphere depende sa kung ito ay nasa ilalim ng dagat o sa lupa. Sa kabuuan, ang mga pangunahing parte ng layer na ito ay ang mga sedimentary at granitic deposit. Mayroong dalawa pangunahing uri ng lithosphere batay sa kung saan sila nakapwesto. Oceanic crust. Una, ang bahagi ng upper mantle at crust na nasa ilalim ng karagatan ay tinatawag na oceanic lithosphere. Ang oceanic lithosphere ay may posibilidad na maging mas siksi kaysa sa continental crust dahil ito sa proseso ng thermal contraction. Ito ay gumaganap ng isang malaking papel sa pagkontrol sa chemical ng tubig dagat, pagpapatakbo ng mga subduction, ang paglaki ng mga kontinente at sa init na kukuha ng Earth. Pangalawa, continental crust. Tinatawag namang continental lithosphere ang lithosphere layer na nasa lupa. Kabilang dito ang lahat ng mga kontinente na nakapwesto sa itaas ng dagat. Ito ay mahalaga sa atin dahil ito ang layer kung saan naninirahan ang iba't ibang organismo. Dito rin tumutubo ang mga pananim at pinagmumulan ng ibang mga minerals. Ano ang bumubuo sa parte ng lithosphere? Ang lahat ng tatlong uri ng bato tulad ng igneous, sedimentary at metamorphic, pasensya na po kaya medyo mahirap bigkasin yung dila ko ay binubuo sa lithosphere ng Earth. Mula ito sa dalawang pangunahing layer ng Earth. Naglalaman ito ng mga bato mula sa pinakamanipis na layer ng Earth na tinatawag na crust at ang pinakamataas na bahagi ng susunod na ibang layer ang mantle. Ang kapal ng lithosphere ay nag-iiba-iba. Ito ay pinakamakapal sa ibaba ng mga kontinente at pinakamanipis sa gitna ng karagatan. Mga matataas na lugar ng seafloor kung saan nabubuo ang bagong seafloor crust. Paano gumagalaw ang lithosphere? Ang mga current sa mantle ay nagdudulot ng pag-init ng mga plate ng Earth na nagiging sanhi ng paggalaw ng mga bahagi ng lithosphere kapag ang mga mainit na material ay tumaas. Ang malamig na material ay lumulubog at ang pattern na ito ay paulit-ulit, hindi nananatili. Oo, kaya kung minsan mga kasabihan ng mga matatanda na ang bundok lumalaki dahil sa mga bato. Pero ang totoo, yung lithosphere gumagalaw. Kaya nagkakaroon tayo ng pagbago-bago yung ating mga kalupaan. Nagdudulot ito ng pagtaas at paggalaw ng mga plate na bumubuo sa lithosphere. Convection current ang tawag ng prosesong ito na nagsasangkot ng paggalaw ng enerhiya mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Ano ang nagbabago sa lithosphere sa paglipas ng panahon? Sa kabuuan, ang mga bahagi ng oceanic lithosphere ng Earth ay unti-unting kumakapal. Nangyayari ito dahil sa pagtanda ng mga plate. Habang lumalayo ang lithosphere mula sa mid-oceanic ridge ng Earth, ito ay nagiging mas makapal dahil sa distansya nito. Ito ay isang mahalagang elemento ng plate tectonic at ang pangunahing dahilan kung bakit ang oceanic lithosphere ay may posibilidad na lumubog sa ilalim ng continental crust sa mga hangganan ng plate. Ang lithosphere ay patuloy na kakapal dahil sa mabilis na conductive
Goleng na nagpapalit ng mainit na lithosphere sa isa pang lithospheric mantle. Ito ay magiging mas siksik habang tumatanda. Paano nauugnay ang plate tectonic sa lithosphere? Ayon sa teorya ng plate tectonic, ang lithosphere ay binubuo ng mga 7 major plate at ilang mas maliliit. Ang plate tectonic ay teorya na naglalarawan sa paggalaw at pagtatama ng mga lithospheric plate ng Earth. Ang lithosphere ay higit na mahalaga sa teoryang ito dahil kung walang espasyo ang paggalaw ng tectonic plate ng lithosphere ay walang magbabago sa posisyon ng ating mga lupain. Ang lithosphere ay isang mahalagang bahagi ng teoryang ito dahil dito nangyayari ang mga paggalaw at pagtatama ng mga tectonic plate. Ano ang epekto ng lithosphere sa klima? Nakaka-impluwensya rin ang lithosphere sa klima sa pamamagitan ng pagsipsip at pagpapalabas ng enerhiya mula sa araw. Bukod pa dito, ang lithosphere ay nakakaapekto sa composition ng atmosphere sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ulap at ulan. Nauugnay din ang lithosphere sa atmosfera, hydrosphere, yung mga tubig na nasa ibabaw ng Earth, sa ilalim ng lupa at sa hangin. At cryosphere, mga nagyeyelong tubig na bahagi ng sistema ng Earth. Halimbawa, north of Alaska. Ito ang mga pangunahing na impluwensyahan para sa pagkakaiba-iba ng mga temperatura sa Earth. Ang mga matataas na bundok, halimbawa, ay kadalasan mas mababang temperatura o mas malamig kaysa mga lambak o burol. Ang bulubundukin ng lithosphere ay nakikipag-ugnayan sa mas mababang presyon ng hangin ng atmosfera at ng precipitation ng hydrosphere upang lumikha ng isang malamig o nagyeyelong klima. Ano ang tulong ang nabibigay sa atin ng lithosphere? Napakahalaga sa atin ang lithosphere dahil sa kasaganaan ng mga mapagkukunan dito gaya na lamang ng mga likas na yaman at mga pangangailangan ng lahat ng nabubuhay na organismo. Ang lithosphere ay nakakatulong na magbibigay ng mga kinakailangang sustansya sa pagpapalaki ng iba't ibang mga uri ng halaman. Pinagsama-sama rin ito ang mga hydrosphere at ang atmosfera upang makatulong sa pag-unlad ng lahat ng nabubuhay na organismo. Kailangan natin ang mga panggatong tulad ng uling, petrolyo, gas at iba pa para sa mga industriya, mga tahanan at lalo din sa mga sasakyan. Ang lithosphere ay mayaman sa lahat ng mga panggatong na ito. Ang iba't ibang uri ng mga metal na ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga kasangkapan ay nakukuha mula sa mineral na matatagpuan sa lithosphere. Ayan, marami tayong mga gamit na nagmumula sa lithosphere. O yung mga itak natin, mga kutsilyo, pati yung mga kaldero, nanggagalingan sa lithosphere. Isang uri ng mineral ng lithosphere yan. Ang iba't ibang mineral na nasa loob nito ay iron, silver, manganese, aluminum, magnesium, calcium, copper, at lalo na ang ginto. Naglalaman din ito ng mga anyong tubig tulad ng mga lawa, ilog, at karagatan. Ang lithosphere ay nagbibigay ng lugar para sa titirahan ng lahat ng mga hayop, pati na rin ng mga tao. Ano ang nagbabanta sa lithosphere? Maaaring maapektuhan ng mga tao ang lithosphere sa pamamagitan ng maling paraan ng pagsasaka, pagtatayo ng mga instruktura, urbanisasyon, pagmimina, deforestation, at lahat ng oring aktibidad
na nakakapagbabago sa orihinal na istruktura ng crust at upper mantle. Ang mga resulta ng naturang mga aktibidad ay maaaring permanenteng mabago ang lithosphère at maaaring humantong sa pagguho ng mga sirang bato at pagbaha. Ilan na ba ang mga landslide na nararanasan natin? Naalala nyo yung sa may Ginsaugon, o yung gumuho yung buong bundok, halos kalahating bundok ang tumabon doon sa isang barangay o dalawang barangay halos na tinabunan na walang nakikita ng natirang buhay sa isang barangay. Doon sa pangalawang barangay, doon lang may natira dahil pigil na. Oo. Dahil yan sa kagagawa ng tao sa illegal logging. Nauubos, hindi na. Kaya lumambot ang crash. Hindi na napipigilan. Ang air pollution rin ay nakaka-epekto sa lithosphère sa pamamagitan ng pagkontamina sa mga lupa dahil sa mga basurang pang-agrikultura at pang-industriya, hindi nakokontrol na konstruksyon at malawakang pagmimina. Ang polusyon na ito ay naging sanhi ng ilang mga lupa na hindi na muling magamit para sa mga layuning pang-agrikultura dahil nawala ang kanilang produktibidad. Paano natin mapoprotektahan ang lithosphère? Ang pagprotekta sa lithosphère ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng katatagan ng kapaligiran ng planeta at pagbibigay ng seguridad sa lahat ng nabubuhay na organismo. Narito ang ilang paraan para maprotektahan ang lithosphère. Una, sustainable land use planning. Ipatupad ang pagpaplano ng paggamit ng lupa at mga regulasyon na naglalayong pangalagaan ang mga natural na lupa at limitahan ang pag-usbong ng mga urban development tulad ng mga pabahay, mga shopping center sa hindi pa matibay na lupa malapit sa isang lungsod. O yung pagtatayo ng mga pabahay, kahit palayan, tinatayuan, hindi matibay na lupa yan. Pangalawa, conservation ng lupa. Gumamit ng mga organikong pamamaraan ng pagsasaka at bawasan ang paggamit ng mga kimikal na pataba at pesticide na maaaring makapinsala sa kalidad ng lupa. Pangatlo, pangangalaga sa kagubatan. Protektahan ng mga kagubatan upang maiwasan ang deforestation at pagguho ng lupa. Magpatupad ng mga sustainable logging practice para mabawasan ang epekto sa forest ecosystem. Pang-apat, bawasan ang epekto ng pagmimina. I-regulate ang mga aktibidad sa pagmimina upang mabawasan ang pinsala sa kapaligiran, kabilang ang kaguluhan sa lupa at polusyon sa tubig. Dahil ang lahat ng nagmimina, gumagamit po yan ng chemical para ihiwalay yung metal at saka yung lupa. Gumagamit yan ng mga chemical tulad ng mercury. At saka yung mga equipment na ginagamit nila dyan, itinatambak nila yung kanilang mga used oil. Sa kabuuan, ano ang kahalagahan ng lithosphère? Ang lithosphère ay naglalaman ng lahat ng bagay na mahalaga para sa kabuhayan sa mundo. Kung walang lithosphère, hindi natin maiisip ang pagkakaroon ng kahit isang buhay sa mundo. Kahit na ang lithosphère ay may iba't ibang mga benepisyo, ang pagsabog ng mga bulkan at mga lindol ay sanhi din dahil sa paggalaw ng mga tectonic plates sa lithosphère. Ang paggalaw ng mga plate na ito ay sanhi ng enerhiya ng init mula sa bahagi ng mantle. Ngunit ang lithosphère ay napakahalaga sa ating buhay. Ang lahat ng ating chemical at mechanical na aktibidad ay ganap na nakadepende sa pinagkukunan ng mineral sa lithosphère. Ang lithosphère ay nagbibigay sa lupa para sa agrikultura. Ito ay nagsisilbing mapagkukunan ng pangkabuhayan, pati na rin
ang pang-araw-araw na pagkain para sa mga tao at hindi lang sa mga tao, pati sa mga hayop. Diyan kumukuha. Sa kawalan ng lettuce pear, wala tayong puwang upang manirahan sa mundo. Kaya napagkahalaga ang lettuce pear. Kaya huwag kayong magsawang manonood sa amin, at maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Kaalaman sa Radyo Kalusugan. At sa susunod muli, sa sunod na Biyernes, pag-uusapan naman natin tungkol sa biosphere. Dahil yan ang pagkahalaga din pag-uusapan natin dahil konektado yan sa ating mga buhay. At sa lahat ng sumusubaybay, maraming salamat at muli sa susunod na linggo. Magandang araw.